Paano kung hindi ka natulog ng 7 araw? Hindi yung puyat lang hindi yung kulang lang sa tulog. Talagang zero. Walang 1 minuto na tulog sa loob ng 1 linggo. Sa unang tingin, parang kaya naman siguro. May kape naman, may energy drink. Pero ang tanong, hanggang kailan kakayanin ng utak mo ang hindi matulog bago ito magsimulang bumigay? Bago natin pag-usapan ang 7 araw, kailangan muna nating maintindihan kung ano ba talaga ang ginagawa ng tulog sa katawan. Kapag natutulog ka, hindi ibig sabihin naka-off ang utak mo. Sa totoo lang, doon siya pinaka-busy. Nililinis ng brain ang mga waste products na naiipon habang gising ka. Inaayos ang memories, binabalanse ang hormones, pinapakalma ang stress system. Para itong overnight maintenance ng buong katawan mo. Kapag inalis mo ang tulog, parang tinanggal mo na rin ang maintenance crew. Ngayon, simulan natin sa day 1. Pag umabot ka ng 24 hours na walang tulog, mapapansin mong mabagal ang focus mo. Mas madali kang ma-distract. Parang lutang. Pero bakit ito nangyayari? Sa loob ng utak mo, may kemikal na tinatawag na adenosine. Habang gising ka, tumataas ang level nito. Ang trabaho ng adenosine ay sabihan ng katawan mo na kailangan mo ng matulog. Kapag hindi ka natulog, patuloy lang itong naiipon, kaya mas mabigat ang pakiramdam ng utak mo. Bukod doon, nagsisimula ring bumaba ang activity ng prefrontal cortex. Ito ang parte ng brain na responsable sa decision-making at logic. Kaya kahit simpleng desisyon, parang mas mahirap gawin. Pero, hindi pa ito ang delikado. Pag umabot ka ng 48 hours, dito na nagiging seryoso ang epekto. Babagal ang reaction time mo. May studies na nagpapakita na ang 24 hanggang 48 hours na walang tulog ay halos kapareho ng epekto ng pagiging lasing pagdating sa reaction time at judgment. Kaya mas mataas ang risk ng aksidente. Sa biological level, tumataas ang cortisol o ang stress hormone. Kapag mataas ang cortisol ng matagal, naaapektuhan ang blood pressure at immune system. Bumibilis din ang tibok ng puso dahil naka-alert mode ang katawan mo. Iniisip ng sistem mo na may threat dahil hindi ka nagpapahinga. Pero dito pa lang, may mas kakaiba nang nangyayari. Pagdating ng day 3 o mga 72 hours na walang tulog, nagsisimula ang microsleep. Ibig sabihin, biglang mag-o-off ang ilang parte ng utak mo ng ilang segundo kahit bukas ang mata mo. Hindi mo ito kontrolado, parang may nag-switch off sandali. Bakit? Dahil ang thalamus, ang bahagi ng brain na nagkokontrol ng sensory information ay nagsisimula ng mag-malfunction. At kapag hindi maayos ang pag-process ng sensory signals, maaaring mag-hallucinate ang isang tao. Dito pumapasok ang mas nakakatakot. May isang documented case noong 1964. Isang 17-year-old na si Randy Gardner ang nagstay awake ng mahigit 11 araw para sa isang experiment. Sa unang mga araw, okay pa siya. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang makaranas ng mood swings, paranoia, at hallucinations. May mga pagkakataon na hindi na niya maalala ang simpleng impormasyon. Nahihirapan siyang mag-focus. Hindi siya namatay, pero malinaw na hindi kayang tiisin ng utak ang ganitong klaseng stress ng walang epekto. Ngayon, balik tayo sa timeline. Pag umabot ka ng day 4 hanggang day 5, hindi lang utak ang apektado. Ang immune system mo ay nagsisimulang humina. Tumataas ang inflammatory markers sa katawan. Mas madali kang kapitan ng sakit. Mas mabagal gumaling ang sugat. Sa loob ng katawan mo, tumataas ang sympathetic nervous system activity. Ito ang fight or flight mode. Ibig sabihin, parang palaging may emergency ang katawan mo. Habang tumatagal, nagsisimula ring maapektuhan ang blood sugar regulation. Ang insulin sensitivity bumababa. Kaya may koneksyon ang chronic sleep deprivation sa diabetes at obesity. Ngayon isipin mo, 5 araw ka nang walang tulog.
Pagdating ng day 6, nagsisimula ng mag-breakdown ang cognitive stability. Hindi mo na sigurado kung ano ang totoo at hindi. Ang amygdala o ang parte ng brain na nagkokontrol ng emotions ay nagiging hyperactive. Samantalang ang prefrontal cortex na dapat kumokontrol dito ay sobrang pagod na. Kaya mas emotional ka, mas paranoid, mas reactive. Sa puntong ito, hindi na ito simpleng pagod. Pag umabot ka ng day 7, napakataas ng risk ng severe confusion at psychological instability. Hindi man agad mag-shutdown ang organs mo, pero ang utak mo ay nasa matinding stress state. Ang neurotransmitters tulad ng dopamine at serotonin ay hindi na balanced, kaya maaaring makaranas ang tao ng intense mood swings o psychosis-like symptoms. Ngayon, may tanong na madalas itanong ng mga tao. Maaari ka bang mamatay dahil lang sa hindi pagtulog? Sa normal na sitwasyon, mahirap mangyari iyon dahil may biological override ang katawan. Sa sobrang pagod, kusa kang makakatulog kahit ilang segundo lang. Pero may rare genetic disorder na tinatawag na fatal familial insomnia. Sa kondisyong ito, unti-unting nasisira ang bahagi ng utak na nagkokontrol ng tulog. Ang mga taong may ganitong sakit ay nawawalan ng kakayahang makatulog ng maayos. At habang tumatagal, naaapektuhan ang buong katawan hanggang sa maging life-threatening ang kondisyon. Hindi ito dahil lang sa simpleng puyat. Isa itong degenerative brain disorder. Pero ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang tulog sa survival. Ang katawan mo ay hindi designed para mag-function ng walang pahinga. Ang tulog ay hindi luxury, hindi ito bonus, isa itong biological requirement. Kaya kung iniisip mong kaya mong lampasan ang 7 araw na walang tulog dahil may caffeine at willpower ka, tandaan mo ito. Bawat araw na hindi ka natutulog, may sistemang unti-unting bumabagsak sa loob mo. Hindi agad, hindi dramatic, pero tuloy-tuloy. At ang mas nakakatakot, hindi mo agad mapapansin kung gaano ka na ka-impaired. Ngayon, isipin natin ang susunod na tanong. Kung ang 7 araw na walang tulog ay may ganitong epekto sa utak at katawan, ano naman kaya ang mangyayari kung 3 araw kang walang tubig? Abangan mo yan sa susunod nating video. Ito si Ate Mika, at dito sa Pinoy What If, sinasagot natin ang mga tanong na dapat mong malaman. Kung gusto mong mas maintindihan ang mundo at ang katawan mo sa mas malinaw na paraan, mag-subscribe ka at i-on ang notification bell. Kasi sa susunod, baka mas nakakatakot pa ang pag-uusapan natin.